Sinisingil ng AFP ng 60 milyong piso ang China. Dahil yan sa pagkasira ng mga gamit ng hukbong sandatahan na bunsod ng mga agresibong hakbang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas. Saksi, si June Veneracion. Ang agresibong hakbang ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Stop! This is our territory! Nagresulta sa pagkaputol sa hinlalaki ng isang sundalo at pagkasira ng mga gamit. Kaya ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, pinagbabayad ang China ng 60 milyon pesos na danyos. Pati ang gasto sa operasyon ng nasugatang sundalo, baka ipasagot din sa China. Illegal acts kasi itong mga ginawa nila na ito. So dapat managot sila. Dapat panugutan nila. Pinasasaoli rin ng AFP ang 7 baril na kinuha ng China Coast Guard. Pero giit ng China Foreign Ministry, ginawa lang ng China ang hakbang para protektahan ang kanila umanong soberanya. Bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sakaling maulit ang nangyari noong June 17, magkakasubukan na raw ayon sa AFP. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. Basta lalaban tayo ng patas. Okay? Yun lang pwede kong sabihin. May mga adjustment na raw silang gagawin para sa proteksyon ng mga sundalo sa susunod na resupply mission na hindi pa rin lalabag sa rules of engagement. Sa command conference kanina, inilatag ng AFP ang iba't ibang estratehiya para sa sunod na resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters. Ang tiniguruan namang monster ship ng China Coast Guard nagtungo sa Escoda Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ayon kay dating US Defense Attaché Ray Powell, 6 na raang metro lang daw ang layo nito sa isa't isa. Wala pang official report kaugnay nito ang Coast Guard, Navy at Foreign Affairs Department. No official reports yet. It's important to us and we'll certainly monitor developments. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mahalagang protektahan ang Escoda Shoal dahil sa lapit ito sa recto bank na mayaman sa langis. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.